SGA, $380 milyong na kontrata. Pinakamalaki sa NBA history. Anthony Edwards, pinagmulta ng NBA. At Golden State nakipag-workout na sa isang American forward. Si Shai Gilgeous-Alexander ang tinanghal na most valuable player ngayong season. At dahil dito, magiging napakayaman niya. Sa kanyang unang MVP win, kwalipikado na ngayon si Gilgeous-Alexander na pumirma ng pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA. 5 taon na nagkakahalaga ng $380 milyong ayon kay Bobby Marks ng ESPN. Ang tanging kondisyon ay kailangan niyang maghintay hanggang susunod na taon sa off-season upang ito ay malagdaan. Ang kontratang ito na maaari niyang makuha kahit anong mangyari sa susunod na season ay magbabayad sa kanya ng $76 milyong kada taon, mas mataas pa kaysa sa average annual value ni Shohei Ohtani kahit na isama pa ang deferred money ng star ng Los Angeles Dodgers. Mas maganda pa dahil nahiwalay na siya sa kanyang ahente ilang buwan na ang nakalipas, wala ni isang sentimo sa halagang ito ang mapupunta sa bayad sa ahente. Malinaw rin sa panig ng OKC na handa silang ibigay sa kanya ang kontratang ito kahit pa maliit lamang ang market nila. Nakaset na ring kumita ng malaki si Gilgeous-Alexander ngayong summer dahil ang kanyang 2 All-NBA selections ay nagbigay sa kanya ng karapatang pumirma ng 4 na taon na extension na nagkakahalaga ng $273 milyon, katumbas ng 30% ng salary cap. Gayunpaman, ang mga players ay nagiging karapat-dapat sa 35% ng salary cap o tinatawag na supermax kung papasok sila sa ika-8 o ika-9 na taon nila sa liga na may MVP award sa nakaraang 3 taon o All-NBA selections o Defensive Player of the Year award sa nakaraang season o sa 2 sa huling 3 season. Kailangan ding naglalaro sila para sa team na nag-draft sa kanila o kumuha sa kanila habang sila'y nasa rookie contract pa. Kaya't si Gilgeous-Alexander ay kailangan lamang mapasama sa All-NBA team kahit third team lang upang maging supermax eligible sa susunod na taon. Pero hindi lang iyon ang nangyari, nanalo pa siya ng MVP at maaari nating ipalagay, makukuha niya ang ikatlong sunod na All-NBA first team selection. May kontrata pa si Gilgeous-Alexander para sa 3 karagdagang season, bunga ng nauna niyang 5 taon na extension na nagkakahalaga ng $172 milyong. Sa pinagsamang halaga ng kontratang iyon, ang inaasahang supermax at ang kanyang orihinal na rookie deal na $17 milyong, aabot sa $576 milyong ang kabuuang kikitain niya sa unang 14 na taon ng kanyang career. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit naging galante siya at bumili ng mga Rolex na relo para sa buong team ng Thunder. Sa sumunod na balita naman, matapos ang isang napaka-kompetitibong first half, mabilis na nalusutan ng Minnesota Timberwolves ang kontrol sa Game 1 ng Western Conference Finals laban sa Oklahoma City Thunder. Isa ang Thunder sa may pinakamahusay na depensa sa modernong panahon ng NBA at malinaw na naipakita nila ito noong Miyerkules. Maganda ang naging first half ni Timberwolves star Anthony Edwards, ngunit hindi na siya nakagawa ng anumang makabuluhang galaw sa bola sa second half habang nagsimula ang pag-arangkada ng Thunder. Wala pa siyang naipasok na puntos sa fourth quarter habang humiwalay ang Oklahoma City at tinapos ang laban sa isang panalo sa Game 1. Pagkatapos ng laro kung saan nakapagtala lamang siya ng 18 puntos, prangkang sinabi ni Edwards, "Kailangan ko talagang mag-shoot pa. 13 attempts lang ang ginawa ko." Kinabukasan, pinagmulta si Edwards ng $50,000 dahil sa paggamit ng malaswang salita para ilarawan ang kanyang performance. Ayon sa pahayag ng NBA na inilabas ni Byron Spruill, Pangulo ng League Operations, hindi kailanman tinatago ni Edwards ang kanyang nararamdaman pagkatapos ng laro, panalo man o talo, kaya't hindi na nakagugulat na narinig mula sa kanya ang isang tapat at diretsahang sagot tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod na laro para maitay ang serye. Ngunit nagkakahalaga ito ngayon ng isang malaking halaga. Kahit ano pa man ang dating nito, umaasa ang mga fans ng Timberwolves na seseryosohin ni Edwards ang sarili niyang mensahe pagpasok ng Game 2. Ang Thunder ang may pinakamagandang depensa sa NBA at tunay na pinahirapan siya sa larong ito, pero taglay pa rin niya ang kakayahang makapuntos kahit kailan niya gustuhin.
Kung gusto ng Timberwolves na makipagsabayan sa seryeng ito at magkaroon ng tsansa sa upset, kailangang maging mas agresibo ang kanilang franchise player at patuloy na umatake sa loob upang mabasag ang matibay na depensa ng Thunder. Sa huling balita, sa pagtatapos ng season ng Golden State Warriors, agad na lumilipat ang atensyon patungo sa off-season. Magiging napakahalagang summer ito para sa prangkisa habang hinahanap nila ang mga talento na maaaring idagdag sa star duo na sina Stephen Curry at Jimmy Butler. Ang layunin sa mga nakaraang season ay suportahan si Curry, partikular sa pamamagitan ng isang team na maaaring manalo muli ng kampyonato. Gayunpaman, bago ang free agency, magpo-focus muna ang Warriors ngayong NBA draft na puno ng mga talentadong players. May hawak ang Golden State ng ika-41 pick matapos isuko ang kanilang first round pick sa Miami Heat bilang bahagi ng trade para kay Butler. Gayunman, mahalaga pa rin ang bawat pick at nagsimula na ang team sa pag-imbita ng mga manlalaro para sa pre-draft workouts. Ayon kay Danny Emmerman ng San Francisco Standard, inimbitahan ng Warriors ang 6 na players sa kanilang unang pre-draft workout. Kabilang dito ang ilan sa mga pinakamahusay mula sa college basketball ngayong season, kabilang na si All-American forward RJ Lewis Jr. Narito ang mga players inimbitahan ng Warriors para sa kanilang pre-draft workouts. Ito ang unang grupo at may darating pang iba. Ang Warriors ay may ika-41 pick ngayong taon sa NBA draft. Milos Uzan mula sa Houston, Kobe Johnson mula sa UCLA, RJ Lewis mula sa St. John's, Nate Bittle mula sa Oregon, Steven Kroll mula sa Wisconsin at si Tamar Bates na mula sa Mizzou. Malaki ang naging papel ni RJ Lewis Jr. sa tagumpay ng St. John's University ngayong nakaraang season, partikular sa kanilang pagpasok sa NCAA tournament. Sa buong season, nagpakita si Lewis ng napaka-konsistenteng laro na malinaw na nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-ambag sa halos lahat ng aspeto ng laro. Sa tulong ng kanyang all-around performance, nagkaroon ng panibagong lakas ang Red Storm at naging mas mapanganib na kalaban sa college basketball. Sa ilalim ng pamumuno ni Rick Pitino, muling naging contender sa national level ang St. John's matapos magtala ng mahusay na record sa Big East. Sa kanyang sistema ng matinding depensa at mabilis na opensa, si RJ Lewis ang naging pangunahing leader sa court. Bilang isang junior forward, siya ay hindi lamang umaasa sa kanyang sukat kundi pinagsasama ito sa husay sa galaw, footwork at kakayahang mag-shoot mula sa iba't ibang bahagi ng court. Siya ang naging pangunahing scorer ng Red Storm ngayong season at madalas inaasahan ng team sa mahihirap na sitwasyon. Ipinakita niya ang kanyang kakayahang gumawa ng puntos mula sa loob at labas ng court. Dahil sa kanyang potensyal at kakayahan, inaasahan ng mga eksperto na magiging second round pick si RJ Lewis ngayong NBA draft. Sa kanyang tangkad, husay sa pag-score at versatility, isa siyang promising prospect na bagay sa mga team tulad ng Golden State Warriors na kilala sa paghubog ng mga batang players. Hindi basta-basta ang paglalakbay ni RJ Lewis patungong NBA. Ito ay bunga ng kanyang dedikasyon at disiplina. Habang papalapit ang draft, patuloy siyang sinusubaybayan at may malaking posibilidad siyang mapasama sa isang NBA team kung magpapatuloy ang kanyang magandang performance sa pre-draft workouts. Mahaba at masusing proseso ang pre-draft, pero bantayan si Lewis habang nakikilahok siya sa workouts kasama ang iba pang inaasahan ng Warriors. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? I never answer to no, man, I still go, go, go.